Kung yung pag-aaral mo'y makakahadlang sa paglilingkod mo sa Diyos, di iwanan mo. Kung tatanungin mo si Pedro, pakinggan mo ang sagot niya. 19:27 ng Mateo. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin?" Sabi ng apostol na si Pedro, sabi niya kay Kristo, "Narito, iniwan namin ang lahat, nagsisunod sa iyo." Pagka iniwan ang lahat, pati pag-aaral siguro iniwan na, di ba? Pati nga asawa kalooban ba ng Diyos na iwanan ng pag-aaral para makapaglingkod sa Kanya? Kung yung pag-aaral mo'y makakahadlang sa paglilingkod mo sa Diyos, di iwanan mo. Pero kung hindi naman makakahadlang, ba't naman ako? Nakapag-aral din ako kahit hanggang high school lang. Pero nakapaglingkod naman ako sa Diyos kahit nung high school ako. Pwede naman Ngayon, kaya lang, kung yung pag-aaral mong maghihiwalay sa'yo sa Diyos, mas maganda siguro iwanan mo na. Yun ang payo ko, no? Pero pwede ka namang maglingkod sa Diyos habang nag-aaral ka. Ano bang pag-aaral ang sinasabi mo? Pag-aaral sa school, pag-aaral ng pagluluto, o pag-aaral ng paggawa ng taho? Marami kasing pag-aaral na ginagawa ang tao, no? Kung sinasabi mo yung pag-aaral sa school, hindi naman siguro hadlang yung pag-aaral sa school para maglingkod ka sa Diyos. Mismo sa school, pwede kang makagawa ng kabutihan, makapaglingkod sa Diyos. Sa yung mga kaklase, sa mga maestro mo, maestra mo, pwede naman Hindi naman hadlang sa paglilingkod sa Diyos yung pag-aaral. Ngayon, kung darating sa punto na ang pag-aaral mo makakahadlang sa paglilingkod sa Diyos, kung ang hinihingi mo'y payo ko, ako masasabi ko, pagka ang pag-aaral makakahadlang sa paglilingkod sa Diyos, mas maganda iwan mo ang pag-aaral. Kasi sabi sa Biblia sabi ni Pedro, iniwan namin lahat, sumunod kami sa'yo. Ano ba ang aming kakamtin? Sumagot naman si Kristo. Sa Marcos naman ang sagot. Ganito ang nakasulat sa Marcos 10:29. Sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig, at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay." Kung napansin mo kapatid, sagot ni Kristo, nung sabihin ni Pedro, iniwan namin lahat, ano ba kakamti namin? Sabi ni San Pedro. Sagot ng Kristo, walang taong nag-iwan ng bahay o kapatid na lalaki o kapatid na babae o ina o ama o mga anak, mga lupa, dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay, kapatid, lalaki, babae, inaan, etc., etc. Pagka pala iniwan mo yung nanay mo magkakaroon ka ng mahigit pa 100 nanay Naranasan ko sa buhay ko yan Nung sumunod ako kay Kristo, nangaral ako, iniwan ko yung nanay ko mahal na mahal ko yung nanay ko Iniwan ko Aba, pinagkaloob ng Diyos sa akin. Ang nanay ko, humaba ang buhay. Umabot siya ng 93 anyos May nanay pa ako, matanda na ako, may nanay pa ako Kasi 93 years old yung nanay ko nung mamatay At hindi lang ang nanay ko, kundi nagkaroon pa ako ng iba-ibang nanay sa iba-ibang lugar. Kaya tama ang sabi ng Diyos. Pag iniwan mo yung nanay mo, tatay mo, bibigyan ka niya ng maka-100 pa. Hindi ka mawawalan. Ang ibig lang sabihin kapatid, kung nag-iwan ka ng pag-aaral dahil kay Kristo, matututo ka naman. Ako rin, iniwan ko rin yung pag-aaral ko Awa ng Diyos, natuto ko. Ngayon nga, mayroong mga high school graduate, kahit mga college graduate Baka yung alam ko, hindi nila alam Kasi mas tinuruan ako ni Kristo nung iwan ko yung pag-aaral ko.